balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa naging laban nga po sa pagitan ni Teofimo Lopez Jr. kalaban si Steve Claguet, kung saan mga idol unang tunog pa lang ng bell, inatake kaagad at pinaulanan ng suntok ni Claguet si Lopez. Kaya maaga na maga ang muka ni Teofimo. Bagamat kahit pa isa-isa lamang mga idol ang suntok ni Lopez, malalakas naman ang patama. Kaya malamang mga idol, ito ang dahilan bakit lumamang si Teofimo sa scorecards at nagpanalo sa kanya sa laban via decision. Pero gayon pa man mga idol, aasahan natin na uulanin ng batiko si Teofimo galing sa mga karibal nito kagaya na lang ni Devin Haney dahil sa kanya mahinang galawan na pinakita kalaban si Claguet. Samantala sa naging undercard naman po mga idol, sa bakbakan sa pagitan ni Robeisy Ramirez kalaban si Benitez, kung saan mga idol, ang ganda ng pukpukan ng dalawang fighter, binasag kaagad nila mga idol ang mukha nila sa bakbakan. Bagaman pagdating sa round 7 mga idol, nagulat si Benitez sa uppercut ni Ramirez at tila humiwalay mga idol ang kaluluwa nito sa kanyang katawan. Diretso knockout talaga ito mga idol at hindi na kaya ipagpatuloy pa ang laban. Kaya panalo po si Robeisy Ramirez via knockout sa round 7. Sa kabilang banda naman mga idol, binigyan nga po ng World Boxing Council ng palugit ang dating 2-time WBC Super Middleweight Champion at current WBC Interim Light Heavyweight Champion David Benavidez para mag-decide kung aling landas ba ang kanyang pipiliin. Una nga ang manatili sa Super Middleweight bilang WBC mandatory sa titulo ng kanyang mortal na karibal na si Canelo Alvarez, o di kaya tuluyan na nito lisanin ang 168 pounds at maging ganap na Light Heavyweight mandatory contender para sa titulo ni Artur Beterbiev. Well, isa napakahirap na sitwasyon to mga idol para sa party ni Benavidez dahil either sa isang bagay na pipiliin nito mga idol, posible malaking dagok ang naghihintay sa kanya. Sa mga nagtatanong mga idol kung bakit masasabi natin na delikado para kay Benavidez na mamili sa kanyang dibisyon, dahil kapag nanatili ito mga idol sa super middleweight, wala pong kasiguraduhan mga idol na mapalaban si Benavidez kay Canelo para sa isang undisputed dahil tila nagpapakita si Canelo na hindi siya interesado na palagan ng Mexican Monster. Kung meron kasi ito mga idol, intensyon na labanan si David Boy sana noon pa, nung hindi pa ito isang halimaw na fighter at hindi niya naman paghihintayin si Benavidez ng halos 4 na taon bilang mandatory challenger sa kanyang titulo kung gusto talaga ni Canelo labanan si Benavidez. Samantala kapag ginive up naman ni Benavidez ang kanyang pagiging mandatory kay Canelo at mag-focus na lang bilang mandatory contender ni Beterbiev, wala rin mga idol kasiguraduhan na mananalo si Benavidez ng kampyonato kalaban ng mga kagaya ni Beterbiev na talagang halimaw sa bakbakan at merong 100% knockout ratio sa kanyang kartada. Nakita naman natin mga idol kung ano ang nangyari sa unang laban ng Benavidez sa light heavyweight kalaban ng dating kampiyon na si Alexander Bostic na tila hindi umubra ang lakas ni Benavidez sa 175 pounds at nilunok lamang na parang wala ni Bostic ang mga pamatay na kamao na pinagmamalaki ni Benavidez. Kaya advice natin sa Mexican Monster mga idol, pag-isipan talaga nito ng mabuti ang kanyang desisyon kasama ang kanyang mga boxing analyst kung ano ang magandang hakbang na pwede nitong daanan dahil kapag nagkamali siya dito mga idol, malamang bababa ang market value ni David Boy.